Magandang araw mga bata. Kamusta kayo? Magandang araw din po, teacher. Ako si Teacher Lin at natutuwang makasama kayo ulit para mag-aral at matuto. Pero bago natin simulan, nais ko munang tumayo ang lahat para pulutin ang mga basura. Ilalim ng upuan. Ang muli mga bata. Handa na ba kayo? Magandang araw po ulit, teacher. Opo, handa na po kami. Wow, kung handa na kayo, excited na rin akong magturo sa inyo. Tayo muna ay maglaro. Meron ako ditong mga larawan na ipapakita sa inyo. Huhulaan ninyo ang bawat larawan na aking ipapakita sa inyo. At ang mga larawan nito ay tumatalakay sa mga tao, lugar, bagay at pagkain. Naiintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Kung naiintindihan nyo ang aking sinabi, simulan natin ang ating laro, mga bata. Makinig muna kayo sa aking sasabihin bago sumagot. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, teacher. Ano ang tawag sa bulkan na ito na matatagpuan sa Albay at tinatawag din na perfect cone? Welcome mayon po, teacher. Mga bata, ang bulkan na matatagpuan natin sa Albay at tinatawag na bulkan na yon. Pangalawang larawan. Pangalawang larawan sa lugar naman ito ay matatagpuan natin ang rebulto ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Anong lugar ito? Luneta Park po, teacher. Mahusay mga bata. Ang rebulto ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal ay matatagpuan natin sa Luneta Park. At pangatlong larawan naman, ang pangatlong larawan naman natin, ito ay prutas na kulay dilaw. Ito din siya sobrang tamis. Anong prutas ito? Mangga po, teacher. Ang prutas na ito ay tinatawag nating mangga. At ang ating pang-apat naman na larawan, ano naman ang tawag sa hagdan-hagdan palayan na pinagmamalaki ng Pilipinas at ito ay matatagpuan sa Banawi. Banawe Rice Terraces po, teacher. Mga bata, ang tawag sa hagdan-hagdang palayan na matatagpuan sa Banawi ay ang Banawi Rice Terraces. At ang panguli naman, ilan namang bituin ang makikita natin sa watawat ng Pilipinas? 3 between po, teacher. Magaling mga bata, may 3 bituin ang makikita sa watawat ng Pilipinas. Ano ang napansin niyo mga bata sa mga larawan na akong ipinakita sa inyo? Ang larawan na ipinakita mo, teacher, ay lahat matatagpuan sa Pilipinas. Tama ang lahat ng aking ipinakita sa larawan ay matatagpuan sa Pilipinas. Ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa sagisag ng Pilipinas. Sagisag ng Pilipinas. Ang mga pambansang sagisag ng Pilipinas ay binubuo ng mga sagisag na kumakatawan sa mga tradisyon at ideolohiyang Pilipino. At nagpapahiwatig ang mga prinsipyo ng soberanya at pambansang pagkakaisa ng mga mamayang Pilipino. Sa paglipas ng mga taon, may mga pagtatangkang na gawing opisyal ang mga tradisyonal na simbolo. Simbolo na tulad ng karabaw, pambansang hayop. Mangga naman, pambansang prutas. At anaw, pambansang daw na malawak na kilala bilang mga pambansang simbolo. Ngunit walang mga batas na kumikilala sa mga ito bilang opisyal na pambansang mga simbolo. Ayon sa mga talubhasa sa kasaysayan, kahit na si Jose Rizal na itinuturing na pambansang bayani ay hindi pa opisyal na nakadeklarang bilang isang pambansang bayani sa anumang umiiral ng batas ng Pilipinas. Sagisag at ano nga ba ang kalagan nito sa iyong sarili? Ang sagisag ay nagpapakilala kung ano ba ang ating bansa. Tama, dahil ang sagisag ay nagpapakilala kung ano ang isang bansa. Ang sagisag ay ipinapakita nito ang kagandahan at ang katangian ng ating dapat ipagmalaki dahil ito ay kumakatawan sa ating mga sarili. At ang ating
pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Naiintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Magaling. Maglista ng limang sagisag sa pagkakakilanlan ng ating bansa. Ipasa ang papel. At pagkatapos, para sa inyong mga gawain, ang bawat pangkat ay guguhit ng isang halimbawa ng sagisag at pagkatapos ay ibahagi ito sa inyong mga kaklase kung bakit ito ang inyong napili. Para sa inyong takdang aralin, basahin ng tao sa pagsulong ng ating komunidad. Kaya nagtatapos ang ating talakayin. Maraming salamat mga bata at paan.